Okay, welcome back to my channel. So, it's been a while bago tayo nakapag-video ulit kasi alam niyo naman, busy. Actually, kasi bakasyon. So, nagbakasyon din ako pang gagawa ng video. Okay, Lord, let's start. So, for today's video, ang gagawin natin, Corpo 1 updated. Bakit ito yung title? Kasi maalala nyo, o kung napanood nyo yung aking unang video ng Corpo 1, yung mga video na nagsisimula pa lang ako magturo na mag-video din sa YouTube, mag-upload. So medyo hindi pa siya gano'n kaganda. May mga bagay na may mali ako nailagay, may mga typographer error ako na nagawa. So kaya hindi pa siya gano'n ka-smooth. Well, sa Corpo 2, medyo okay na siya. Medyo malinis-linis na kasi nga medyo nasasanay na. Pero ngayon naman, hindi na ako gumawa ng bago pang source materials kasi napakahirap din mag-edit, nakakatamad. So, yung Corpo 1 na lang, kung napanood yung Corpo 1, ito yung Corpo 1 na updated na. Sabihin, ito na yung talagang gagawin natin na talagang tama na. Kasi may mga mali ako dun sa una. Lalo sa mga typo error, medyo magkamali ako ng mga amount. Dito, pipilitin natin na talagang hindi tayo magkamali. Kahit na live o kahit na ito ay walang script. So, pipilitin ko na hindi ako magkamali. So, unang-una, pag sa assessment kasi, di ba, corporation and partnership ang makukuha mo. Pag corporation, una yung gagawin lagi, basahin nyo muna yung problem. So, ito yung pinaka-problem niya. Ito, ayan. So, dito, may nagtanong sa akin, saan daw ba napunta ito, tinanong niya sa akin, 300,000. Kasi dun sa documents naman, tinatanong niya, saan na napunta. Basically, kasi ito kasi is para siyang, ito lang yung history nung kumpanya. Yan, in 2021, MK Corporation established. Yan. So, yan, huwag nyo na siyang masyadong pansinin to. Yan. Hindi naman yan mahalaga sa assessment kasi parang ano lang yan, history. Ang mahalaga dyan, guys, ay itong post-closing trial balance noong October 2021. Kasi, ang gagawin natin ngayon ay financial statement ng November. So, itong October 2021, ito yung mahalaga. Ito kasi yung ending balance noong October na gagamitin nating beginning balance para sa buwan ng November. So yan ang mahalaga dyan. Then ito, the corporation uses special journals to record sales. Ayan daw. Purchase, cash receipt, cash disbursement, in addition to general journal. So, special journals daw record on sales. So ito yon sales. Sales journal. Ito yon sales journal. Ano ba? Sales journal daw, cash receipt journal, and cash disbursement. Cash receipt, ibig sabihin, ito yan, cash receipt journal. Dito, tandaan niyo pag cash receipt, ito yung mga pera na pumasok sa kumpanya. Sabihin, may nagbayad, may natanggap kang pera, dito natin ilalagay yun sa cash receipt journal. Then yung isa naman is cash disbursement journal. Ito naman yon. Pag sabi ng cash disbursement journal, ito yung naglabas tayo ng pera, meron tayong binayaran. Kaya nga, disbursement. Ibig sabihin, lahat ng lumabas. So, pwede na sabihin na dito na cash out kasi lahat ay lumabas. So, ang gagawin lang natin ngayon, ililipat lang natin yung, excuse me, ililipat lang natin, kasi natin to. Ayan. So, delete ko na to. Sobra naman to eh. Ayan. Lilipat lang natin itong nandito sa beginning balance, sa post-closing na October sa November 1. Ayan. Cash na 190,000. Ayan. So ito mahalaga, pagdating nyo sa assessment, pag nasa inyo na papel, unahin nyo na agad kayong maglipat. Unahin nyo na yung paglilipat para hindi nyo siya malimutan. So cash, debit siya, so dito mo siya ilalagay, 190,000. Anong date mo dito? November 1, kasi yun yung first day ng November. So pwede mo ilagay dito ay beginning balance, pwede mong palitan na lang. So dito ng check, ayan. So medyo mo siya ng peso sign, kasi unang entry mo siya, Alt 8369. Ayan.
So dahil siya ay unang entry mo, ibig sabihin siya rin yung inyong balance. Siya pala yung balance mo. Ayan, laki natin. Ayan. Next, accounts receivable, 25,000. So para maganda rin, lagyan nyo siya ng tanda para alam nyo na ilipat mo na siya. So account receivable, dito yung sa kabila. So ganun din, November 1. So copy ko na lang to. Ito. So 25,000, Alt 8369, 25,000. Ayan, Alt 8369, 25,000. Okay. So tatandaan nyo, kung ano siya dito, debit siya dito, di ba? Ito debit. So pag nilipat nyo sa ledger, dapat debit din siya. Kung credit naman, tulad dito, so sa credit mo siya ilalagay. So okay na to. Ayan. Merchandise inventory, 90,000. MI, 90,000. So ito yun. 3,000. Ay, 90 pala. Sorry. Ayan. Okay. Next, input bot. Magkano siya? 12,000. 12,000. Okay na to. Sama ko na to. 12,000 input bot. Lakihan ko rin pala ito. Masyadong maliit pala. Okay. Store equipment, 80,000. Hanapin nyo lang dyan. Ayan. So, store equipment. 80,000. Debit din siya. Alt 8369. 80,000. Okay. Next. So ito, accumulated depreciation store equipment, 3,000. So siya ay credit na. Ibig sabihin, sa credit na natin siya ilalagay. Pag na ano kayo, ayan, dito lang naman yan makita nyo. So kung ano yung nandito, kung siya debit, siya credit, ibig sabihin, yun yung kanilang normal balance. Malalaman nyo siya pag lalagay sa ledger, kung ilalagay kayo, pag narito kayo, tingnan nyo lang kung ano yung unang entry. Sabihin yun yung kanyang normal balance. Ayan, 3,000 credit. 3,000. 3,000. Ayan. Next is, ayan, 1,400 accumulated depreciation, office equipment, 1,400. Kulayan ko na. 1,400. Yan, 1,400. So lahat sila basta beginning balance, kung anong date niya,
kung ano yung unang araw. So, November, yan, November. So, accounts payable. Accounts payable niya, guys, ay 30,000. So, tatandaan nyo, accounts payable, meron niyang subsidiary ledger, 30,000. Ano ba yung subsidiary ledger? Ay, dito kasi sa general ledger, ay ba? 8369. Kumbaga, total siya ng accounts payable. May papaliwanag ko. Type ko lang. Ayan. Tignan natin. Kung ano dito yung accounts payable mo, yan sa ledger, sa subsidiary ledger, dapat yung accounts payable mo, pag tinotal niya, 30,000. Ay, magulo lang siya. Hindi ko na ayos. May ayusin ko siya. Pero dapat, pag natin yung subsidiary ledger niya, 30,000 yung amount. Ay, hindi ko pala naayos. So, ayusin natin. Nagulo kasi dito yan eh. Ayan dito. Ayan natin. Para makita nyo yung sinasabi ko na dapat parehas. Wala. Taas pa natin. Oops. Income tax meron pa din. Taas pa natin. Medyo umano na. Nagulo siya. Ayun. Okay na. Asa yung sinasabi ko? Ba, wala. Subsidiary ledger. Ayun pala. Sa taas, sa baba. Doon napunta. Tignan natin kung may akit natin. Ayun. Ito yung sinasabi ko, di ba? Ito yung subsidiary ledger ng accounts payable. Yung nga lang, nagkataon lang na isa lang ang may utang. Isa lang yung pinagkakutangan natin. Kaya isa lang siya dito. Kung may halimbawa, dito 25,000, may 5,000 dito, ibig sabihin 30,000 pa rin. Basta pag sinabing subsidiary ledger, inaatado or per company yung paglalagay. Ganon din sa accounts receivable. Ayan, meron tayo dito accounts receivable, magkano balance dito? 25,000 lang. Dito lang tayo may accounts receivable kay LTC Corp. Pagdating mo dito, ayun, same lang din. So dapat kung ano yung total ng nasa ledger na accounts receivable at accounts payable, dapat yun din ang total ng nasa subsidiary ledger. So balik tayo dito. Bill open tax payable 800. Bill tax payable 800. Ito. $83.69. Alt $83.69. 800. Yung withholding tax payable sa expanded withholding tax, may nagtanong kasi sa akin ito. Sabi daw ng kanilang professor or teacher sa bookkeeping, pares lang daw siya. Kaya daw pinagsama na. Sa akin kasi, magkaiwalay siya kasi sa beginning balance, magkaiwalay naman siyang binigay eh. Saka iba naman talaga yung withholding tax, saka expanded withholding tax. Kaya para sa akin, talagang magkahiwalay siya, magkaiba siya ng account title. Hindi man ako assessor, kasi ang sabi nung tanong siya parang assessor yun. Dapat daw ay magkasama. So kung sa tingin ko naman, dapat magkaiba siya talaga kasi nga, iba talaga yung account title niya. So 800 yung withholding expanded ay 500 lang. So kung mali ako, ay di paki-comment na lang kung ano ba talaga ang tama.
Pero dahil ito ang nakasanayan ko, di ito susundin ko. Magkahiwalay siya. Okay na tayo dito. T na lang. So, SS pag-ibig contributions payable, 55, 5550. Saan na yan? Ito. Ay, okay. Ito medyo tricky siya kasi dito minsan nakakalito. Minsan ang nilalagay ko lang ay nilalagay lang ay 5 5 5 500, 'di ba? Mali siya. So huwag niyo kalimutan yung 50. So dapat careful kayo dun sa amount na ilalagay nyo na inyong i-transfer. Kasi minsan hindi kayo magbabalance, nagtataka kayo kung bakit. Yung pala, mali lang yung sulat nyo. Mali kayo ng pagkakalagay. So dapat ay tama. So 5550. Next, utilities payable 38. So ba't ba may utilities payable 38? So magtatanong din dun sa sa disbursement journal, ba't daw utilities payable, hindi daw expense. Magkano nga 38? Yan. Kasi dito during the adjustment, yung expense natin ay ina-expense na natin yung utility. Kaya tayo nagkakaroon ng utang. So makikita nyo naman yan sa susunod. 3. Basta ngayon lang, ilipat lang natin yung dapat ilipat. Okay, then ordinary share capital 300,000. Yan. Okay, then retained earnings. Last na to. 91,500. Okay, lalipat na natin lahat. 91,950 pala. Tama ko din, nagkamali. 91,950. Okay, check nga natin. Okay, so yun na yun. Tapos na tayo. Nilipat na natin itong post-closing trial balance ng October sa ating beginning balance ng November. Ayan. So, ganun lang yung paglilipat niya. Ganun ng format niya. Okay. So, hanggang dito na lang muna. Next natin gagawin ay ito ng cash disbursement journal. So, ito yung medyo mahirap at matagal kasi marami tayo itong i-entry. So, yun lang muna. Bye and God bless.